Si Megan, kilala bilang isang mabait na bata. Ngunit nagbago ang ugali niya simula nang mamatay ang mommy niya at nagkaroon siya ng stepmother. Una pa lang masama na ang ugali ng stepmother niya dahil kapag wala ang kanyang daddy, sinasaktan siya ni Carol. Nagsusumbong naman si Megan, ngunit hindi naniniwala ang kanyang ama na magagawa yun ni Carol sa kanya. Tahimik ang bahay. Nakaupo si Megan sa gilid ng kama. Yakap ang lumang stuffed bear na bigay ng mommy niya noon. Medyo kupas na yon. May punit sa tenga, pero hindi niya kayang bitawan. Ito na lang ang natitirang bigay ng kanyang ina. Mabait siyang bata. Simula pa noon, kilala siya bilang isang masunuring bata, tahimik at palangiti. Kahit noong nagkasakit ang mommy niya, si Megan ang laging nasa tabi nito. Pero lahat yun ay nagbago. Nang mamatay ang mommy niya, mas lalo pang nagbago ang lahat nang pumasok sa buhay nila si Carol na siyang bagong asawa ng kanyang ama. 38 years old lang si Carol. Maganda ito, maputi, mahaba ang buhok, mahilig magayos, mabilis manguto, madaling maniwala sa matatamis sa salita mga tao sa paligid nito. Kaya nga siguro, napasagot agad nito ang daddy ni Megan. Sa harap ng daddy niya, mabait si Carol. Pero kapag umaalis ang kanyang ama, kapag sarado na ang pinto, kapag humina na ang tunog ng sasakyan, doon lumalabas ang tunay nitong ugali. At alam yun ni Megan. Megan! Napapitlag siya sa sigaw mula sa kusina. Napayoko siya. Mas hinigpitan ng yakap sa stuffed bear. Megan! Ilang beses na kitang tinatawag ah? Dahan-dahan siyang tumayo. Inayos ang suot na lumang dress. Hindi niya na sinuot ang paborito niyang damit. Paglabas niya ng kwarto, bumungad si Carol sa kusina. Nakapamewang, naka-sandwich shorts at may hawak na cellphone. Nakakunot ang noo at halatang iritado. Ba't ngayon ka lang? Pingi ka ba? Mataray na tanong ni Carol. Sorry po. Narinig ko po. Nagbibihis lang ako. Mahina ang boses ni Megan. Halos hindi na nga marinig. Palusot. Tingnan mo nga to. Tinuro ni Carol ang mesa. May baso roon na may konting tubig sa loob. Hindi mo ba niligpit yan kagabi? Napatingin si Megan at nag-isip. Kagabi pagod na pagod siya. Umiyak siya hanggang makatulog. Hindi niya na matandaan. Akala ko po naligpit ko na. Sagot niya at nanginginig ang kamay. Akala mo? Akala mo? Anong klaseng sagot yan? Tumataas ang boses ni Carol. Lumapit ito at mabilis ang hakbang. Hinawakan siya sa braso ng madiin. Napapikit si Megan sa sakit. Sabi ko sa'yo, di ba? Gusto ko maayos ang bahay bago umuwi si daddy mo. Opo. Mahina niyang sagot. Pinipilit ang sarili na hindi umiyak. Aayusin ko po. Aayusin mo? Kailan pag gusto mo lang? Binitawan niya ang braso ni Megan ng padabog. Pero bago tuluyang makalayo, tinulak niya ang bata palayo sa mesa. Napaatras si Megan, muntik nang matumba. Glinis ka nga dyan! Bilisan mo! Nakakainis ka na! Tahimik na tumango si Megan. Kinuha niya ang baso. Niligpit saka nagpunas ng lamesa. Nanginginig ang kamay niya hindi dahil sa pagod, kundi sa takot. Sa sala, naroon ang frame photo ng pamilya nila. Daddy niya, mommy niya at siya. Nakangiti silang tatlo. Bata pa siya roon. Biglang sumikip ang kanyang dibdib. Mommy, miss na kita. Hoy! Muling sumigaw si Carol. Anong ginagawa mo dyan? Ba't ang bagal mo? Pinupunasan ko na po. Ang dumi-dumi pa rin. Ba't ba ang tanga-tanga mo? Parang may tumusok sa dibdib ni Megan. Hindi siya sumagot. Sanay na siya sa mga salitang yon. Pero kahit sanay na masakit pa rin. Kung buhay lang ang nanay mo. Ah, o nga pala patay na. Nakangising sabi ni Carol sa kanya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Napahinto siya sa pagpupunas. Huwag mo yang sabihin please. Ano?
Bakit? Nasasaktan ka? Totoo naman ah. Tumawa si Carol na para bang biro lang ang lahat. Kung buhay nanay mo, edi sana may nag-aalaga sa'yo. Hindi yung ako pa napipilitan. Hindi napigilan ni Megan. Pumatak na ang luha niya. Isa, dalawa hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Stop crying! Nakakairita ka! Hinila ni Carol ang baba ni Megan pataas. Pinipilit siyang tumingin. Hoy, makinig ka sa akin. Kapag nandito daddy mo, behave ka. Ngiti-ngiti rin. Gets mo? Tumango si Megan. Agad-agad, mabilis. Good. Kasi pag nagsumbong ka, hindi nang tinapos ni Carol ang sasabihin. Ngumiti lang siya gamit ang malamig na ngiti at alam na ni Megan ang ibig sabihin nun. Mabilis mauto si Carol. Pagdating sa daddy niya, isang pagod lang ako love, isang si Megan kasi makulit. Sapat na. Naniniwala agad ang kanyang ama. Ayaw naman ni Megan na mag-away sila. Ayaw niyang masaktan ng kanyang ama. Kaya nananahimik na lang siya. Hanggang sa narinig ang tunog ng susi sa pinto. Biglang nagbago ang itsura ni Carol. Ngumiti ito. Inayos pa ang buhok at inayos ang tono ng boses. Ay, nandiyan na ang daddy mo. Megan, ayusin mo nga yung mukha mo. Pinunasan ni Megan ang pisngi, dali-dali. Bumukas naman ang pinto. Hi, I'm home. Bati ng daddy niya. Bakas ang pagod sa boses. Welcome home, love. Pagod ka? Oo si Megan nandyan? Nandito po. Mahina pero magalang na sabi ni Megan. Lumapit siya at pilit ngumiti. Ngumiti rin ang daddy niya sa kanya. Kumusta ka anak? Mabuti po. Sagot niya kahit hindi yun totoo. Sa likod ng ngiti ni Carol, nakatitig siya kay Megan. May babalas sa mga mata. Pagpasok ni Megan sa kanyang kwarto, doon na siya humikbi. Nakaupo siya sa sahig. Likod ay nakasandal sa kama. Yakap-yakap muli ang teddy bear. Nanginginig ang balikat niya sa bawat pigil na iyak. Pilit niyang tinatakpan ng bibig, gamit ang kamay. Takot na baka may makarinig. Pero kahit anong pigil niya, tuloy-tuloy pa rin ang luha. Masakit ang dibdib niya. Hindi lang dahil sa mga salitang binitiwan ni Carol kanina, kundi dahil sa pakiramdam na mag-isa siya. Na kahit nasa isang bahay sila ng kanyang ama, parang wala pa rin siyang kakampi. Mommy, miss na kita. Inilapit niya ang stuffed bear sa mukha niya. Parang doon siya kumukuha ng lakas. Naaalala niya ang mommy niya. Ang lambing ng boses nito, ang paghaplos sa buhok niya, at ang mga magagaang salita. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Napapitlag si Megan. Hindi man lang kumatok si Carol. Basta na lang pumasok, nakakunot pa ang noo. Halatang iritado. Nakakros sa mga braso. At mula sa pintuan tanaw niya ang umiiyak na bata sa sahig. Ano namang arte yan? Ba't ka umiiyak? Agad na pinunasan ni Megan ang mga mata niya. Kahit alam niyang halata pa rin ang pamumula. Wala po. Nagpapahinga lang po ako. Talaga? Ba't parang kanina ka pa humahagulhol ha? Tumayo si Megan na nanginginig ang tuhod. Sorry po, hindi ko na po ulitin. Hindi mo na uulitin? Ilang beses mo na bang sinabi sa akin yan? Lumapit pa si Carol, hanggang sa halos magkalapit na ang mukha nila. Alam mo ba nakakahiya ka? Konting bagay iiyakan mo para kang ewan. Napayuko si Megan. Pasensya na po. Pasensya na. Kala mo sapat yan? Biglang hinablot ni Carol ang stuffed bear mula sa kamay ni Megan. Hoy! Napasigaw si Megan. Agad niyang inabot yun pero umatras si Carol. Anong ginagawa mo ha? Ba't yakap-yakap mo to? Baby ka pa ba? Dalaga ka na? Please po, akin na yan. Bigay po yan ni mommy. Huwag mong babanggitin ang nanay mo. Patay na yon. Gets mo ba? Patay na! Sigaw ni Carol sabay hagis ng stuffed bear sa kama. Napaupo siya sa sahig. Hindi niya napigilan ang pag-iyak. Stop it! Nakakarindi ka! Dalaga ka na pero iyakan ka pa rin? Lumapit si Carol at inila ang braso ni Megan pataas. Napangiwi si Megan sa sakit.
Tumayo ka. Tignan mo nga itsura mo. Tinulak siya ni Carol papunta sa salamin. Kita ni Megan ang sarili niya. Mapula ang mata, gusot ang buhok, nanginginig ang labi. Yan, mukha kang kawawa. Tahimik na umiyak si Megan at hindi na makasagot. Alam mo, kung di ka lang anak ng asawa ko, matagal na kitang pinalayas. Napatingin si Megan sa salamin. Parang hindi siya ang batang nakikita niya. Parang may unti-unting nababasag sa loob niya. Ako nagpapakain sa'yo. Ako ang nag-aalaga sa bahay tapos ikaw iiyak-iyak ka lang dyan. Hindi po. Sinusubukan ko naman po. Hindi sapat. Wala kang kwenta. Napaatras si Megan. Natapilok siya at napaupo ulit sa sahig. Saglit na natahimik ang kwarto. Tanging hikbi niya ang maririnig. Biglang bumuntong hininga si Carol. Parang naiinis at nauubos na ang pasensya. Tandaan mo to kapag nagsumbong ka sa daddy mo, ako ang lalabas na masama. So anong mangyayari? Hindi sumagot si Megan. Lumapit ulit si Carol at yumuko sa harap niya. Pinilit siyang tumingin. Anong mangyayari? Mag-aaway po kayo. Exactly. At ayaw yun ng daddy mo, di ba? Tumango si Megan. May luha pa rin sa mga mata. So behave ka. Smile ka. Tumahimik ka. Umakto kang parang isa tayong masayang pamilya. Tumayo si Carol at inayos ang damit niya. Ayusin mo yung mukha mo. Kapag nakita ka ng daddy mo na umiyak, alam mo na. Naglakad siya palabas ng silid. Pero bago tuluyang isara ang pinto, tumingin pa siya kay Megan. At maglinis ka dito. Ang kalat-kalat dito. Isinara niya ang pinto ng malakas. Naiwan si Megan mag-isa. Dahan-dahan niyang kinuha ang stuffed bear sa kama at muli itong niyakap. Tahimik siyang umiyak. Walang tunog. Parang natutunan na ng katawan niya kung paano umiyak nang hindi gumagawa ng ingay. Sa loob-loob niya, may isang tanong na paulit-ulit. Hanggang kailan? Isang batang dating mabait, ngayon natutong manahimik para mabuhay. Kinabukasan, maaga pa pero gising na si Megan. Hindi siya halos nakatulog. Namamaga pa ang mga mata niya sa kaiiyak kagabi. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa pinto, parang may hinihintay o kinatatakutan. Sa labas ng kwarto, narinig niya ang boses ng kanyang ama at ni Carol sa kusina. Masigla ang tono ni Carol. May halong tawa, para bang walang nangyari kagabi, para bang hindi siya sinigawan, hinila, at tinakot ang isang bata. Love, ano gusto mong ulam? Masiglang tanong ni Carol. Kahit ano. Sagot naman ng daddy ni Megan. Napapikit si Megan doon. Parang normal na umaga lang. Parang wala siyang dalang bigat sa dibdib. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang lumabas ng kwarto. Pagpasok niya sa kusina, napatingin sa kanya ang daddy niya at ngumiti. Oh, good morning anak. Maaga ka. Good morning po. Lumingon si Carol. May mabilis na sulyap kay Megan. Matalim, parang paalaala. Pero agad ding ngumiti si Carol at nagkunwaring abalas sa pagluluto. Kain na kayo, luto na ang breakfast. Umupo silang tatlo sa mesa. Tahimik si Megan. Pilit kinakain ng pagkain kahit wala siyang gana. Nanginginig ang kamay niya sa bawat subo. Oh anak, ba't parang wala ka sa mood? Napatingin si Megan sa kanya. Ito na yon. Ramdam niyang bumibilis ang tibok ng puso niya. Daddy. Pwede po bang may sabihin ako? Tumigil sa pagkain ng kanyang ama. Ano yun? Biglang sumingit si Carol. Nakangiti. Baka sa work yan, love? Mamaya na lang. Hindi. Hindi tungkol sa work mo, Daddy. Ano? Daddy, ayaw ko na dito sa bahay. Biglang nanigas ang kamay ni Carol na may hawak na kutsara. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim si Megan. Si Tita Carol po. Anong ako? Megan, anong sinasabi mo? Singit naman ni Carol, na nagtataka kunwari. Hindi siya pinansin ni Megan. Tumingin siya diretso sa daddy niya kahit nangingilid ang luha sa mga mata.
Kapag wala po kayo, sinisigawan niya ako. Minsan po hinihila niya po ako, sinasaktan niya po ako, Daddy. Biglang tumayo si Carol. Ano? Ano pinagsasabi mo? Tumayo rin ang daddy ni Megan. Carol, wait. Hindi ko yan ginagawa. Giit ni Carol sa nanginginig na boses. Megan, ba't ka nag-iimbento ng kwento? Hindi po ako nagsisinungaling. Kagabi pa pinagalitan niyo po ako sa kwarto, hinilan niyo po ako at sinigawan niyo ako. Tama na. Ikaw ang kapal na mukha mo. Carol, huwag kang sumigaw. Pero halata sa mukha ng daddy ni Megan ang pagkalito. Tumingin siya kay Carol tapos kay Megan. Anak, sigurado ka ba sa mga sinasabi mo? Sabi nito sa mas mababang boses. Opo, Daddy. Natatakot ho ako. Napailing si Carol at biglang umiyak. Grabe ka naman, Megan. Ginagawa ko lahat para sa'yo. Pinagluluto kita, nililinis ko ang bahay tapos ganito isusukli mo? Love, hindi ko kayang saktan ng batang yan. Anak mo yan. Napatingin ang daddy ni Megan kay Carol at kita ang awas sa mga mata. Anak, baka hindi lang kayo nagkakaintindihan ni Carol. Baka naman napagalitan ka lang. Hindi lang po napagalitan. Sinabi niya pong patay na si Mommy. Enough! Napahinto si Megan sa biglang pagsigaw ng kanyang ama. Huwag mong idadamay ang mami mo. Huwag kang magsasalita ng ganyan kung di ka sigurado. Napaiyak si Megan ng tuluyan. Daddy, totoo po. Anak, hindi ko kayang paniwalaan na gagawin niya ni Carol. Pero Daddy, Hindi ko nakikita yan sa kanya. Tumango si Carol at umiiyak pa rin. Kita mo, ako pa yung masama. Napatingin si Megan sa daddy niya. Umaasang may magbabago. Daddy, please, hindi po ako nagsisinungaling. Napabuntong hininga ang kanyang ama. Megan, alam mo bang masakit ang ginagawa mo? Ano po? Pinag-aaway mo kami. Mag-ama tayo, tapos gagawa ka ng kwento para siraan ang asawa ko? Parang tinamaan ng sampal si Megan. Hindi ho ako gumagawa ng kwento. Enough. Ayoko ng gulo. Tumahimik ang kusina. Si Carol patagong umiti lang. Pero nakita yun ni Megan. Mag-sorry ka sa tita Carol mo. Daddy. Mag-sorry ka. Tahimik na tumulo ang luha ni Megan. Dahan-dahan siyang humarap kay Carol. Sorry po. Okay lang. Sabi ni Carol. Nagkukunwaring mabait. Bata lang yan, love. Nalilito lang. Tama. Anak, matuto ka mag-adjust. May pamilya na tayo ulit. Nanahimik lang si Megan. Makit ka na sa kwarto mo. Pag-isipan mo yung ginawa mo. Tahimik na tumalikod si Megan. Habang paakyat siya ng hagdan, nanginginig ang buong katawan niya. Sa likod niya naririnig pa niya ang boses ni Carol. Kawawa naman si Megan. Pero okay lang yan, love. Aayusin ko siya. Napapikit si Megan. Hindi lang siya hindi pinaniwalaan. Siya pa ang ginawang mali. Tahimik ang kwarto niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone. Nanginginig ang mga daliri. Kita pa rin ang pamumula sa kanyang mga mata sa salamin. Masakit ang lalamunan niya kakapigil ng iyak. Huminga siya ng malalim. Isa lang ang alam niyang tawagan. Pinindot niya ang pangalan ni Kael sa phone. Ilang ring lang, agad itong sumagot. Megs? Agad na sabi ng lalaki na may halong gulat at pag-aalala. Are you okay? Doon palang bumigay na si Megan. Hello, Kael? Oh, ba't ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba? Hindi na nakapagsalita si Megan. Tuluyan na siyang umiyak. Megan, wait. Relax. Nasaan ka? Sa bahay niyo? Oo, Kael, hindi ko na kaya. Nanahimik sandali si Kael sa kabilang linya. Pero ramdam ang bigat ng boses na magsalita ulit. Ano nangyari? Sinaktan ka na naman ba niya? Hindi ko alam kung maniniwala ka pero si Tita Carol. Anong ginawa niya? Napasinghot si Megan. Sinabi ko na kay Daddy. Nagsumbong ako pero hindi niya ako pinaniwalaan. Ano? Bakit? Anong sabi niya? Pinagalitan niya pa ako. Pinagsorry pa niya ako. Saglit na natahimik si Kael. Ramdam ang pigil na galit. Megan, makinig ka sa akin. Lumabas ka dyan ngayon. Ha? Lumabas ka, susunduin kita. Hindi pwede, baka magalit. Tama na. Hindi ka naligtas dyan. Andito lang ako. 5 minutes lang nasa labas na ako.
Napahagat labi si Megan. Kael, sorry. Istorbo ako. Huwag kang mag-sorry. Hindi ka istorbo. Best friend kita, remember? Yun ang salitang pinanghahawakan ni Megan sa lahat ng oras. Si Kael ang sandalan niya simula bata pa sila. Siya ang nakikinig kapag walang nakikinig sa kanya. Siya ang tahimik na nariyan kapag gumuguho ang mundo niya. Okay, bababa ako. Pinatay ni Megan ang tawag. Mabilis siyang tumayo, kinuha ang maliit na bag, sinilid ang cellphone, wallet at ang stuffed bear. Sandali siyang tumingin sa paligid ng kwarto. Ang kwartong minsang masaya, ngayon ay parang kulungan niya. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan. Sa sala, nakita niya si Carol. Nakaupo, nagsi-cellphone. Saan pupunta? Sa kaibigan po. Tumaas ang kilay ni Carol. Sinong kaibigan? Si Kael po. Lalaki? Opo. Sabihin mo sa daddy mo. Sandali lang po, babalik din ho ako. Hindi na siya hinabol ni Carol. Ngumisi lang ito. Bahala ka. Paglabas ni Megan ng bahay, bumungad ang familiar na motor ni Kael. Nakatayo siya roon, naka-hoodie, halata nagmamadali. Pagkakita pa lang niya kay Megan, agad siyang lumapit. Megs. Hindi nagsalita si Megan. Tumakbo siya papalapit at niyakap si Kael ng mahigpit. Kael. Agad siyang niyakap pabalik ni Kael. Mas mahigpit at parang pinoprotektahan siya nito. Humikbilang si Megan sa balikat ng lalaki. Nanginginig. Ang sakit. Kala ko, ang daddy ko yung kakampi ko. Hindi mo deserve masaktan. Sumakay sila sa motor. Tahimik lang si Megan. Pagdating sa isang maliit na park malapit sa kanila, bumaba sila. Umupo sa isang bench. May mga ilaw. Ilang tahimik na paligid. Tell me everything from the start. Unti-unting nagkwento si Megan tungkol sa paninigaw at pananakot sa kanya at hindi siya pinutol ni Kael doon. Tahimik lang siyang nakikinig pero kita ang pag-igting ng pangat galit sa mata. Hindi naman tama yun. Abuse na yan, Megan eh. Takot ako eh. Pero mas takot ako na mag-isa. Hindi ka mag-isa, nandito ako. Hanggang kailan? Habang tinititigan siya ni Kael, may kung anong bumigat sa kanyang dibdib. Gusto niyang sabihin, gusto niyang umamin na gusto niya si Megan. Matagal na. Pero natatakot siya. Natatakot siyang masira ang pagkakaibigan. Natatakot na baka hindi ito ang tamang oras. Kahit kailan mo ako kailangan. Tahimik ang sandali. Ramdam ang malamig na hangin. Biglang hinubad ni Kael ang hoodie niya at isinabit sa balikat ni Megan. Suotin mo, giniginaw ka. Eh, ikaw? Ako? Okay lang ako, sanay na ako. Pwede bang tumira muna ako sa inyo? Of course, Mama will understand. Buti pa kayo? Hindi, buti pa ikaw. Kasi matapang ka. Naglakas loob ka magsabi. Talaga? Oo. At balang araw, marirealize ng daddy mo yon. Kinabukasan, masiglang tugtog ang bumabalot sa buong condo unit. Malakas ang bass. Nakabukas sa mga ilaw. May bote ng alak sa mesa. Mamahaling pulutan at tawa ng babaeng halatang walang pakialam sa mundo. Nasa gitna si Carol. Naka-crop top siya at maikling palda. Bagong kulay ang buhok, bagong nails, bagong bag na halatang mahal. Hawak niya ang baso ng wine, nakataas, habang tumatawa ng malakas. Kasama ang tatlo niyang kaibigan, na sina Rhea, Mika at Lori. Cheers para sa pinakamagaling umarte sa lahat! Nagbanggaan ng mga baso nila. Cheers! Tawa ni Carol. Easy money, girls. Grabe ka talaga, sabi ni Mika habang umiinom. Hindi pa rin ako makapaniwala na napaniwala mo yung lalaking yun. Umupo si Carol sa sofa. Tinukod ang paa sa mesa. Ano ba kayo? Lalaki yun, syempre madaling paikutin, no? Konting iyak, konting lambing, tapos. Sugar daddy. Hindi sugar daddy, no? Asawa ko yon. Mas malala kasi legal.
Pagtawa ni Rhea. Kinuha ni Carol ang cellphone niya. Binuksan ang banking app. Pinakita niya sa kaibigan ng screen. Oh, kita niyo to? Kako, ang laki! Kanina lang pumasok. Allowance daw kasi stressed ako. Ginaya niya ang boses ng ama ni Megan. Kunwaring malambing. Love, pasensya na ah. Ito muna, bili ka ng gusto mo. At humagalpak sila ng tawa. Galing mo talaga umarte, paano mo nagawa yun? Madali lang, umiyak ako. Sinabi ko na sasaktan ako sa mga sinasabi ni Megan. Megan? Yung anak na bata na malapit nang maging dalaga? Yun ba yun? Oo, no, pero guess what? Hindi siya pinaniwalaan. At nag-high five silang lahat. Of course, ikaw na yan mabait sa paningin. Tamang-tama. Kasi alam ko na yung galawan ng tatay niya na ayaw ng gulo at ayaw ng stress. Gusto lang ng tahimik na bahay. Ikaw, di ka ba natatakot na malaman niya ang totoo mong ugali? Takot? Ba't ako matatakot? Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana ng kondo. Wala siyang ibang kakampi patay na yung nanay niya. Ang tatay niya nasa palad ko. Napapaikot ko pa. Savage. Bulong ni Lori. Bumalik siya sa sofa at kinuha ang bag at inilabas ang resibo. Look, bag, shoes, makeup, lahat charge sa pera ng tatay niya. Grabe naman sis, di ka ba naaawa? Awa? Para saan, Rhea? Sa bata, dun kay Megan. Ano bang pahay ko dun? Hindi ko obligasyon yun tsaka malaki na siya. Kaso nga lang para pa ring bata na napakaiyakin. Well, technically madrasta ka niya. Stepmother, and you're right. And I didn't ask for that role. Besides, mas pabuti ngayon. Tahimik na siya ngayon, mukhang natuto na. Natuto? Matakot. Kapag natatakot ang tao, sumusunod. Anong plano mo ngayon? Simple lang, enjoy life. Party, shopping, travel, lahat. Paano yung bata? Kung umalis, edi good. Mas tahimik ang bahay, mas konti ang problema. Biglang tumunog ang cellphone ni Carol. Tumingin siya sa screen at ngumiti. Speaking of, asawa ko. Sinagot niya ang tawag at biglang nagiba ang tono at naging malambing. Hello, love. Oo, okay lang ako. Naglakad siya palayo ng konti. Medyo pagod lang. Alam mo naman si Megan. Tumigil siya at kunwari umiiyak. Hindi ko alam ba't ganun siya sa akin. Nagkibit balikat si Rhea habang nanonood. Oo, pero okay lang ako. Sanay na. Salamat, love. Naintindihan mo talaga ako. Yes, thank you. Love you. Pinatay niya ang tawag. Pagbalik niya sa sofa, bumalik ang totoong mukha niya na walang lungkot, walang luha. See? Easy. Tumingin siya sa paligid ng kondo at mga mamahaling gamit. Deserve ko to after all ng paghihirap ko, no? Nag-cheers silang lahat at nagtawanan at nagpatuloy sa kanilang kasiyahan. Ilang linggo lumipas at sa mga linggong lumipas na yon, madalas na nasa bahay ni Kael si Megan. Paminsan-minsan na lang siya umuuwi kapag nandiyan ang daddy niya kapag wala siyang choice. At sa bawat uwi niya mas buo na ang loob niya. Hindi na siya ganun katakot magsalita. Hapon nun. Katatapos nang umalis ng daddy ni Megan para sa isang business trip. Nakita yun ni Carol mula sa bintana, papalayo ang kotse. Ang gate ay nagsasara. Finally! Bulong ni Carol, saka bumalik sa sala. Hawak ang cellphone. Nandun si Megan. Nakaupo sa sofa, nakaharap sa laptop at may inaayos na files. Hoy, yun ang ginagawa mo dyan? May ginagawa po. Later na yan, may gagawin ka muna. Ano po? Mahinahon pero diretsong tanong niya. Napataas ang kilay ni Carol. Ha? Ba't ganyan ang tono mo? Ano po ipapagawa niyo? Maglinis ka ng kusina, ang dumi-dumi. Napatingin si Megan sa kusina. Maayos naman yun. Malinis, walang kalat. Malinis po. Kanina ko lang po nilinis.
Sumasagot ka na ngayon? Sinasabi ko, di ba, maglinis ka? Hindi ho ako katulong. Nanlaki ang mga mata ni Carol. Ano? Hindi ho ako katulong. At hindi niyo pa pwede utos-utusan kung wala namang kailangan. Grabe ka na talaga, ha? Lumalabas na talaga yung sungay mo? Matagal ho ako nanahimik. Ngayon lang ho ako nagsalita. Feeling mo matapang ka na gano'n dahil may kaibigan ka? Hindi po. Matapang po ako, sinapagod na ako matakot. Huwag mo ako sinasagot-sagot. Ako ang mas matanda dito. Mas matanda po kayo pero hindi big sabihin nun may karapatan kayong saktan o maliitin ako. Biglang tinaas ni Carol ang kamay niya. Pero hindi umatras si Megan. Hindi siya pumikit. Tumingin lang siya ng diretso kay Carol. Subukan niyo po. This time, magsusumbong po ulit ako pero hindi lang kay Daddy. Nanginig ang kamay ni Carol sa ere. Dahan-dahan niya itong binaba. Ako pa tinatakot mo? Hindi po. Pinoprotektahan ko lang sarili ko. Sino nagturo sa inyan? Mga taong naniniwala sa akin. Mga taong hindi ako tinatawag na pabigat. Napatawa si Carol. Si Kael. Hindi sumagot si Megan. Kaya pala, mayabang ka na kasi feeling mo may kakampi ka. Opo, meron po. Tandaan mo, bahay to ng daddy mo. Opo, at anak niya po ako. Mas lalong nainis si Carol. Hindi ka magiging reyna dito. Di ko po gusto maging reyna. Kasi ako mas may karapatan kaysa sa inyo kasi anak ako, pangalawang asawa ka lang. Biglang tumunog ang cellphone ni Carol. Kinuha niya yon at iritado. Pagtingin sa screen, nagbago ang ekspresyon niya na makita ang asawa niyang tumatawag. Inayos niya agad ang muka. Hello, love? Tahimik lang si Megan. Oo, okay lang kami. May ginagawa lang si Megan. Oo. Ingat ka dyan. Love you. Pinatay niya ang tawag sa kamuling humarap kay Megan na galit na galit. Feeling mo panalo ka na? Hindi po, pero hindi na po ako talo. Magbabago to. Opo, magbabago talaga. Kinuha ni Megan ang bag niya. Saan pupunta? Kay Kael po. At sasabihin ko po sa daddy ko ang lahat-lahat. Ngumisi si Carol pero may bahid ng kaba. Hindi kanya paniniwalaan. Hindi na po ako nag-iisa. At kahit hindi pa ngayon, darating din po ang araw. Naglakad siya papunta sa pinto. Tuwid ang likod. Sa unang pagkakataon na iwan si Carol sa sala na may kabang nararamdaman. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang isinugod ang ama ni Megan sa ospital matapos atakihin. Wala namang pakialam si Carol na nagpapakasaya kasama ang mga kaibigan. Nurse, please! Kamusta na po yung daddy niya? Halos pasigaw na tanong ni Kael habang hawak ang braso ni Megan. Critical po, ginagawa na po namin ang lahat. Nanikip ang dibdib ni Megan na umiiyak ngayon. Kundi siya hinawakan ni Kael sa balikat, baka bumagsak na siya ng sahig. Megan, tignan mo ako. Huminga ka. 1, 2. Naasan siya? Sino? Si Carol. Nasaan ang babaeng yun habang nag-aagaw buhay ang daddy ko? Napatingin siya sa mga nurse pero walang sumagot. Mabilis na kinuha ni Megan ang cellphone. Nanginginig ang kamay niya habang tinitipa ang pangalan ni Carol. Tinawagan niya ito pero hindi sumagot. Nag-scroll siya sa social media at doon napakuyom ang kamao niya nang makitang nagkakasiyahan ito sa kondo kasama ang mga kaibigan. Hayop siya. Ano nangyari? Pinakita ni Megan ang phone. Ngayon ay nanginginig na sa galit. Yan, habang nandito kami nag-aagaw buhay ang daddy ko, nagpapakasaya siya? Nasaan yan? Kondo niya. Sinasabi ko sa'yo, Kael, wala siyang puso. Pupuntahan ko siya. Hindi na siya pinigilan ni Kael. Sumama pa ito. Halos tumakbo na silang dalawa palabas. Megan, sandali. Hindi ka pwede umalis ngayon. Bitiwan mo, kung asawa siya, dapat nandito siya, diba? I know. Pero hindi ka okay, galit ka. Masasabi mo hindi dapat sabihin. Deserve niya naman after lahat ng ginawa niya sa akin at sa daddy ko. Pinabayaan niya kami, ginamit niya lang yung daddy ko, pera lang yung mahalaga sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ni Kael sa gitna ng hallway. Ilabas mo lang yan, iiyak mo lang. Hindi ko na kaya, pagod na ako eh.
Pero kailangan ka ng daddy mo ngayon. Paano kung mawala siya? Paano kung huli na yung lahat? Of course, it won't happen. Lalaban siya at nandito ka. Dahan-dahan silang bumalik sa loob ng ospital. Pinaupo siya ni Kael sa upuan ng ICU. Stay here. Ako muna bahala. Anong gagawin mo? Kakausapin ko yung Carol na yan. Huwag na, baka mag-away lang kayo. Trust me, hindi ko siya sasaktan. Pero kailangan niyang malaman. Tinawagan ni Kael si Carol. Isang ring pa lang sinagot agad. Hello? Who's this? Your husband is dying. Saglit na natahimik ang kabilang linya. Ha? Anong pinagsasabi mo? Nasa ospital kami. Critical ang kondisyon niya. Nasaan ka? Nasa labas na ako. Papunta na ako. Pinatay ni Kael ang tawag. Pagbalik niya kay Megan, nakita niya ang luha at galit sa mga mata nito. Sinabi mo na? Oo, sabi niya pupunta raw. Sinungaling. Tumawa si Megan ng mapait. Lumipas ang 1 oras hanggang 2, wala pa rin si Carol. Megan, gusto mo ba umupo muna sa loob? Mainit dito. Ayoko, dito lang ako. Hindi ako aalis. Biglang bumukas ang pinto ng ICU at lumabas ang doktor. Tumayo agad si Megan. Doc? Stable na po for now, but still critical. We need to monitor him closely. Salamat po. Pagkatapos masigurado ni Megan at Kael na ayos na ang daddy ni Megan, hindi na talaga napigilan ni Megan ang kanyang sarili na puntahan si Carol. Pagdating nila sa kondo ng building, maliwanag ang lobby at matalim agad ang tingin ni Megan. Pagbukas ng elevator, agad bumungad ang malakas na music. Tawa ng mga lalaki ang agad nilang narinig. Hindi na kumatok si Megan. Isang malakas na kalabog at bumukas ang pinto. Ano ba? Tumigil ang lahat. 3 lalaki, may hawak na bote. May nakabukas sa TV, may malakas na tugtog. At sa gitna si Carol, naka-silk dress. May hawak na wine, nakangiti. Ngunit na makita niya si Megan na wala ang kanyang ngiti. Megan, anong ginagawa mo dito? Kung dapat kong tanungin yan. Oy, sino to, bata? Hindi pa natatapos ang salita nang biglang hawakan ni Megan ang braso niya. Lumabas ka! Hoy! Gulat na saad ng lalaki. Isa-isa, walang awa, kinaladkad ni Megan ng mga lalaki papunta sa pinto. Hindi niya ininda ang pagtutol, ang reklamo, ang mura ng mga ito. Kael, tulungan mo ko! Isa-isang lumabas sa mga lalaki ng may reklamo. May galit. Pero umalis din. Bumagsak ang pinto ng malakas. Nanlaki ang mga mata ni Carol at nanginginig ang kamay na may hawak na baso. Baliw ka ba? Anong karapatan mo? Karapatan ko? Habang nag-aagaw buhay ang daddy ko, na siyang asawa mo nandito ka nagpapakasaya? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko. Pagod ako, stress ako. Stress? May tubo sa katawan ng daddy ko ngayon, hindi siya makahinga ng maayos. Ano ngayon? Hindi ko kasalanan na mahina siya. Ano sabi mo? Mahina? At ikaw feeling mo malakas ka na ngayon? Lumapit si Carol. Halos magdikit na mukha nila. Kala mo ba matatakot ako sa'yo? Hindi. Pero tandaan mo to. Tinaas ni Megan ang kamay at sinampal ng malakas si Carol. Napahawak si Carol sa pisngi niya. Gulat at galit. Nagmura ito. Sinampal mo ko? Oo, para sa daddy ko. Para sa lahat ng ginawa mo. Lumapit si Carol. Tinaas din ang kamay niya pero humarang si Kael. Subukan mo saktan siya, makakalaban mo ko. Tumawa si Carol pero may kabanas sa mata. Kala mo ba matatanggal mo ako sa buhay niya? Oo naman, gagawin ko ang lahat. Anong gagawin mo? Alam ko ng pera lang ang habol mo sa kanya. Marami kang lalaki at kapag nagising ang daddy ko, hindi kanya paniniwalaan. Ngumisilang si Megan at sinampal itong muli. Nang akmang babawi ito para sabunutan siya, agad siyang umatras. Maghintay ka, Carol. Babalik ang karma sa'yo at malapit na yon. Binitawan ni Megan si Carol na siyang padabog namang umalis. Hindi kita uurungan.
Mas talong di kita uurungan, bata. Lumipas sa mga araw, si Megan na nag-asikaso sa kanyang ama na unti-unti nang bumabalik ang lakas. Walang kaalam-alam ang kanyang ama na kinokolekta niya ang ebidensya laban kay Carol, na siyang magpapatunay sa mga kasamaang ginawa nito. At katulong ni Megan si Kael na hindi siya iniwan at hindi siya pinabayaan. Tahimik ang kondo ni Megan, pero ramdam ang tensyon sa hangin. Nakakalat sa dining table ang laptop, folders, envelope at ilang printed bank statements. Look at this! Mariing sabi ni Megan, tinutulak ang laptop papunta kay Kael. 3 withdrawals, same accounts, same week na na-confine si Daddy. Hindi to maliit na amounts lang, millions to. Exactly, and guess who has the authority sa account? Si Carol. Tumawa si Megan pero walang humor. Habang nasa ospital, umiiyak ako at nagmamakaawa sa doktor. She was busy emptying my father's account. Okay. One step at a time. We document everything. Kael, this isn't just about money. This is betrayal. She promised my dad she'd take care of him tapos ganito? Hey. We'll make sure this won't slide. Huminga ng malalim si Megan. I checked my daddy's email. You sure? I know it's wrong but I had to and guess what I found? Binuksan niya isang folder. May screenshots ng emails, hotel confirmation, flight bookings at isang conversation na malinaw na hindi para sa isang asawa. Miss ko na katawan mo? Talaga ba? Habang nasa ICU ang asawa niya? That's disgusting. This is not the worst. Look, may screenshot din siya ng kachat niyang lalaki, transfer gifts, condo rent. What the hell? Condo? Oo, yung condo na pinagtambayan nila nung gabing kinumpronta ko siya, binayaran ng daddy ko under his name. So technically, she's stealing, cheating and committing fraud. Ngumiti si Megan pero mapait. Finally, may pangalan na yung ginagawa niya. I already contacted a private investigator. Kailangan nating gawin yan. Ayoko mauna siya. Carol is the type na kapag na-corner lalo nagiging dangerous. Hindi yan papayag na basta nalang mawawala ang lahat sa kanya dahil ayaw nang bumalik sa hirap na pinagdaanan niya. Tumunog ang phone ni Megan. Isang mensahe. Confirm. Carol has been seeing at least 2 men for the past 6 months. Financial transaction traced to your father's account. 6 months? Bago pa nagkasakit daddy mo. Before he collapsed, she was already cheating. Biglang tumayo si Megan. Gusto ko siya ulit kumprontahin. Not yet. We need to be smart. Smart? She's ruining my family. I know. But we need her to make mistakes. Let her think she's winning. You're right. Okay. We collect everything. Bank statements, emails, CCTV footages. And witnesses. The men. I like how you think. Thank you. Saglit na natahimik ang dalawa. Pagkatapos marahang nagsalita si Megan. I mean it. Thank you. For what? For staying. Sa pagtulong sa akin at pagpapasensya ko na damay ka. Hindi kita iiwan. Okay? Tumango si Megan. Mas desidido pa siya sa mga susunod niyang gagawin kasama si Kael. Hindi na siya umiiyak. Isa na siyang anak na handang lumaban para sa ama. Para sa sarili niya. Sa kabilang banda ng lungsod, nasa loob si Carol ng condo na nakasuot ng silk robe. Halatang inis na inis. Pwisit! Aniya? At ibinagsak ang phone sa sofa. Useless. Walang padala, walang updates. Lahat na lang nawawala sa oras na kailangan ko. Kala ko ba tapos na to? Parang may mali. Tumunog ulit ang phone niya. Isang unknown number pero sinagot ni Carol. You should be careful. Hello, who is this? Walang sumagot. Naputol ang tawag. Nanikip ang kanyang dibdib. Kalma, mag-isip ka lang na maayos. Pero hindi niya maiwasang maalala ang mga mata ni Megan. Yung tingin na parang kaya siyang sirain.
Hindi ako nun mapapabagsak dahil hindi ko hahayaan. Pero kahit sabihin niya yon, nanginginig ang kamay niya hanggang sa biglang may kumatok sa pinto. Who is it? Delivery. Binuksan niya ang pinto. Isang sobre ang inabot. Walang pangalan ng sender. Binuksan niya yon. Naroon ang mga printed screenshots, hotel receipts, at bank transfers. No, hindi. May nakasulat sa huling ilalim. We know everything. Sino? Sino gumawa nito? Agad niyang kinuha ang kanyang phone at tinawagan ng isang contact. Nasaan ka? Kailangan kita. Carol, ayoko na. Too risky. Ano ibig mo sabihin? Your stepdaughter. She's asking questions. That little brat? Hindi ako papayag. Tumayo siya at pinunasan ng luha. Tumingin sa salamin. Game on, Megan. Pero sa unang pagkakataon kinabahan siya dahil alam niyang may katotohanang paparating. Samantala, tahimik ang private room sa ospital. Tanging mahinang tunog ng heart monitor at amoy ng antiseptic ang bumabalot sa paligid. Nakahiga sa kama ang ama ni Megan. Maputla, payat, pero gising na. Bukas sa mga mata niya. Nakatingin sa kisame, parang may iniisip na mabigat. Marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Megan, may dalang maliit na bag ng prutas at isang bouquet ng simpleng bulaklak. Megan? Napatingin si Megan sa pagtawag ng kanyang ama. Sa isang iglap nabura lahat ng galit, lahat ng tapang. Ang natira lang, anak na matagal nang nangungulila sa ama. Umupo si Megan sa gilid ng kama. Kita niya ang mga tubo, ang dextrose, ang benda sa kamay ng kanyang ama. At doon kumirot ang kanyang dibdib. Kumusta ka? Still breathing? Sabi ng doktor malakas pa daw ako. You scared me, Dad. I'm sorry. Sorry for what po? For everything. For not protecting you, for not listening. Daddy, I tried. I really tried to tell you. I know and I failed you. No, you just trusted the wrong person. Trust. And that's my biggest mistake, anak. Daddy, I need to tell you something. And please pakinggan mo ako hanggang dulo. Carol, she's not the one who you think she is. Napapikit ang ama niya sandali. Megan, Daddy, please. Okay, go on. She's been taking money from your accounts, large amounts, while you were sick. What? I investigated it. I have bank statements, dates, and transactions. That's impossible. Daddy, may kabit siya. No. Hindi lang isa. Marami at lahat ng perang binibigay mo sa kanya, ginagamit niya doon sa mga kabit niya. Tahimik ang kwarto. Tanging heart monitor lang ang maririnig. Bakit hindi ko nakita? Because you loved her. And she took advantage of that. I brought her into our lives. I let her hurt you. Daddy, she abused me every time na wala ka, verbal and physical. What did you say? Sinaktan niya ako for years. My God, Megan. Hinawakan niya ang kamay ng anak ng mahigpit. Why didn't you leave? Because you were all I had left. And I didn't want to lose you too. I am so sorry. I should have protected you. I should have believed you. Ang importante ngayon buhay ka. Ang importante magkasama tayo at alam mo na yung totoo. What are you planning to do? I have so many plans, Dad. You? What do you plan? Hihiwalayan ko si Carol ng legal. Completely. I agree to that. But, Dad, I am done. She destroyed our family. She almost killed me emotionally and financially. Hindi ka galit sa akin? You? Hindi. Sa kanya, oo. Galit. But more than that, I'm ashamed. I let greed and loneliness blind me. You're stronger than me, anak. I learned it from you. No,
You became strong on your own. Daddy, may ebidensya na. If you want to press charges, We will. Hindi lang para sa atin. Para hindi na rin siya makasakit pa ng iba. thank you. Thank you, anak, for saving me. Daddy will be okay. Yes, at mag-ama tayo. Kayang-kaya natin to. Dumating din si Kael, hindi nagtagal at nagpasalamat ang ama ni Megan dahil sa pag-aalaga at pagbabantay na ginawa nito para sa prinsesa. Lumipas sa maraming taon matapos mapalaya si Carol sa bahay ni na Megan, mula sa isang marangyang babaeng sanay sa kondo, designer bags at rented pleasures, bumagsak siya sa pagiging isang babaeng halos walang tirahan. Ang dating matinis na boses na laging puno ng pangiinsulto, nawala na. At si Megan, ang babaeng minsang umiiyak sa ilalim ng kama tuwing nasasaktan, hindi na ang dating Megan. Isa na siya ngayong matapang na babae, palaban, may sariling pangalan sa mundo ng negosyo. Nasa korte siya ngayon hindi bilang isang takot na anak, kundi bilang isang babaeng handang harapin ang multo ng kanyang nakaraan. Ang courtroom ay tahimik, malamig at mabigat ang hangin. Nakaupo si Carol sa kabilang panig, nakasuot ng luma at gusot na blazer. Ang buhok hindi inaayos tulad ng dati. Ang mga matay nanlalabo. Pero nandun pa rin ang pamilyar na yabang. Pumasok si Megan. Suot ang isang sleek black dress at heels. Nagkatinginan sila ni Carol. Umisi si Megan. Matapang at palaban ang kanyang muka. Hindi ko akalaing hahantong ka dito. From a poor little girl to a courtroom queen. Hindi agad nagsalita si Megan. Tinitigan niya lang ang babaeng minsang sinira ang pagkabata niya. Funny. Kasi ikaw naman from a so-called elegant stepmother to this. Mukhang karma really works, huh? You think you won? Look at me. Yes, mahirap ako. But you're still broken at kita ko yun sa mata mo. Broken? Yes, of course I was. You broke me. Pero ako ang nag-ayos sa sarili ko and ikaw? You destroyed yourself. Napasinghap si Carol. Kundi dahil sa'yo, hindi ako mauuwi sa ganito. You ruined my life. Ruined your life? You abused me, you hurt me when my dad wasn't around. You enjoyed every second of it? Nagsimulang magbulungan ng mga tao sa paligid. Ngunit wala nang pakialam si Megan. Lumapit siya kay Carol. Ang kamay niya ay nanginginig hindi sa takot kundi sa galit na matagal nang kinikimkim. Do you remember the nights you locked me in my room? Do you remember when you slapped me for crying for my mom? You were annoying, no? Lagi ka umiiyak. Laging panireklamo, I did what I had to do? At doon tuluyang naputol ang natitirang pagpipigil ni Megan. Enough! Isang malakas na sampalan tumama sa pisngi ni Carol. Are you crazy? Isa yan para sa bawat gabi na umiiyak ako. Muling umangat ang kamay ni Megan at sinampal si Carol. Mas malakas at puno ng galit. At yan para sa bawat sugat na iniwan mo sa katawan ko. Stop! You're insane! And this is for my mother. Ang ikatlong sampal ay tila umalingaw-ngaw na sa buong korte. Nagtilian ng ibang tao at may mga humarang pero huli na. Napatumba si Carol sa upuan. Umiiyak, nanginginig sa galit at kahihiyan. You bitch, you think you're better than me? Talagang better ako. Kasi hindi ko sinira ang isang inosenteng bata. I should have killed you when I had a chance. Ma'am, kumalma ho kayo. She deserves everything bad that happened to her. Sigaw ni Carol. You just proved my point. Monster ka, and a monster deserved to be locked away. Nagtangka si Carol na sugurin si Megan, pero pinigilan na ito ng gwardya. Carol Reyes, your outburst and threats are noted. You are hereby found in contempt of court with the evidence presented. You will be taken into custody. Habang kinakaladkad siya palabas, ang mga matay puno ng puot na nakatuon kay Megan. This isn't over. Magbabayad ka! Tahimik lang si Megan.
Pinapanood siyang ilayo. Deserve mo yan. And now it's my turn to live. Habang patuloy ang kaso, nabalitaan ni Megan na namumulubi na si Carol. Pero wala siyang awa, wala siyang pakialam. Deserve ni Carol na maranasan lahat ng paghihirap. Kahit pa anong pagsusumigaw ang gawin nito sa courtroom, wala siyang pakialam. Kahit mabaliw ito, wala siyang paki. Sa paglipas ng taon naging maayos ang buhay ni Megan. Hindi niya akalain na magiging asawa niya si Kael, na siyang umamin sa kanyang gusto siya nito, kaya niligawan siya ng walang sawa. At dahil nakita naman ni Megan ang mga effort ni Kael, sinagot niya ang lalaki hanggang sa nagpakasal sila. Kaya naman maganda at masaya ang buhay nila ngayon, kasama ang kanilang anak. Sa isang tahimik na araw, na umaga sa bahay sa tabi ng dagat, nagising ang diwa ni na Megan at Kael sa isang napakalakas na tawa ng bata. Naroon ang 2 taong gulang na si Micaela, patakbo-takbo, na lumalabas ng kwartong nakapadyama pa. May hawak na stuffed dinosaur. Oh my God, that child! She has more energy than coffee. Ani Megan na tumawa. Lumabas si Kael mula sa banyo at nagtatali na ng relo sa braso. Your daughter. Hindi sa akin yan. Excuse me? She got that kakulitan from you. Bago pa makasagot si Kael, biglang may maliit na katawan na tumalon sa binti niya. Papa, Lolo is making funny faces. Saad ng batang bulol pa. Again? That old man is spoiling you too much? Sa sala, nandun ang daddy ni Megan. Oh, ayan na palang partner in crime ko eh. Saad dito na makita si Micaela. Lolo! Masayang tumilis si Micaela at agad namang kumalas kay Kael para tumakbo sa lolo nito. Tuwang-tuwa naman ang matanda dahil sa apo. Umupo si Kael sa tabi ni Megan at ngumiti. Hard to believe, no? After everything you went through, ganito na tayo ngayon? Napalingon si Megan sa asawa. Ang mga mata niya'y puno ng pasasalamat. Sometimes, I still feel like it's a dream. Like I'll wake up and everything will disappear. Hinawakan ni Kael ang kamay niya. But it's not a dream. This is real. You're safe and you're loved. Nagtsikahan pa ang maglolo. Pagkatapos sila naman ay nag-asikaso. At makalipas ang ilang sandali, ready na ang breakfast sa dining area sa labas. Umupo ang lolo ng bata sa mesa. Si Micaela naman ay nasa high chair na nasa tabi ni Megan. Lolo, feed me. See? She bosses you around. And I love it. Anything for my princess. Papa too. Tumawa si Megan habang pinagmamasdan silang tatlo. Do you ever regret it? Biglang tanong ni Kael sa kanya. Regret what? Everything you went through. The pain, the past. Of course not. Kasi kung di ako dumaan sa ganon, baka wala akong ganito ngayon. Tinignan niya si Micaela na ngayon may syrup na sa pisngi habang pinupunasan ng lolo nito. Napangiti na lang siya. Sa totoo lang, masaya siya sa lahat na nangyari. Meron siyang pamilyang matatawag, si Kael, si Micaela, ang kanyang ama. At sa gitna ng lahat ng yon, masaya siya. Tunay at sa wakas, wala nang hahadlang sa lahat ng kasiyahan niya. Kinagabihan, tahimik ang gabi sa loob ng kwarto ni na Megan at Kael. Tanging ilaw ng bedside lamp at ang malumanay na tunog ng alon sa labas ng bintana ang nagbibigay liwanag at himig sa paligid. May hawak siyang tasa ng tsaa. Nakamasid sa labas at tila may iniisip. You've been quiet. Ano nasa isip mo? I was just thinking about everything. About us. How far we've come. That sounds serious. Because it is. You know, there were days back then when I thought I would never be happy. I was so broken, so angry, and I didn't believe in love anymore. Pero dumating ka.
You stayed. You didn't leave kahit I was so hard to love. Thank you, Kaela, for saving me. For loving me when I couldn't even love myself. You save yourself, Megan. I was just here to hold your hand while you did. Habang seryoso sila nagkukwentuhan, pumasok si Micaela sa kwarto. Nangungulit na naman. Pero mamaya, ginugusot na nito ang mga mata at halatang inaantok na. Papa, kiss mama! Nagkatinginan na mag-asawa at natawa. Tiga mo yung batang ginawa natin, napakakulit oh. Matutulog na't lahat-lahat mangungulit pa. Sweetheart, I love you. I love you too. And I love our kid too. I love everything about us. Tahimik na silang tatlo, magkakayakap sa kama. Sa loob ng simpleng sandaling yon, alam ni Megan na lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng hirap ay may katumbas. Ang pamilya na ngayon ay yakap niya sa bisig niya. Sa huli, natutunan ni Megan na ang tunay na healing hindi dumarating sa paghihigante, kundi sa pagmamahal na pinili mong tanggapin. Sa piling ni Kael at ng kanilang anak, she finally found the peace she was searching for all along. Ang mga sugat na nakaraan mananatiling alaala, pero hindi na ito ang magdidikta ng kanyang kinabukasan. From pain to love, from broken to whole, Megan's story became a proof that even the darkest past can lead to a brighter tomorrow. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Hanggang sa muli. Paalam!